Good day everyone. So welcome po sa ating lesson 7 ng ating business logic course. So yung topic po natin ngayon is decision making process. So of course, as a future management accountant, one of the most valuable skills you need is making sound business decisions. Diba? So, syempre, lagi ko ang sinasabi, hindi lang po enough na you can make financial reports or you can compute the cost. No? The most important part is paano po natin gagamitin yung information na nakukuha po natin para po makatulong sa management na gumawa po ng tamang decision. So, learning objectives today. So first, you'll learn what decision making really means in a business setting. Second, we'll study the 7-step decision making process, and you'll understand how businesses analyze problems using evidence, and you'll be able to recommend the best solution based on facts and logical reasoning. Diba? So your role, diba, is to help managers make informed decisions. So, ito po class, let's imagine this situation. So, imagine niyo knowing that you are the finance manager of a company. So, the owner tells you that the sales have been declining for the past 6 months. But unfortunately, the company only has, nakalagay po dyan, enough budget to do one of the following. No, launch a marketing campaign, reduce product prices, and develop a product. So, ang tanong, which one would you choose? Ano pong option yung pipiliin nyo and bakit? Diba? So, of course, most of us probably have different answer. Yung iba, siguro sa inyo, advertising. Yung iba, siguro lower prices. Yung iba sasabihin, they need innovation. So, ang question po dyan is, paano natin dinecide yung, paano tayo mag-come up ng, bago natin ma-come up yung ganong sagot, paano tayo nag-decide? Or nanghula lang ba tayo? Or nag-rely lang ba tayo sa feelings natin? Or did we look for evidences? So, ganun po yung pag-aaralan po natin ngayon. No? So, what is decision making? Decision making is simply choosing the best course of action among different alternatives. So, sa madaling salita po, kapag po may problems or opportunity ang business, kailangan po pumili ng pinaka-best solution. But here's the catch. So, the best decision is not always the easiest decision. Bakit? Because it should be based on facts, on evidence, and logical reasoning. So, imagine niyo po, no, yung kaibigan mo sinabi sa'yo, mag-open tayo ng milk tea shop kasi uso yun eh. So, enough reason na po ba yun para mag-open na po kayo ng business? So, of course, hindi po. 'Di ba? So, kailangan mo ng evidence. Meron bang demand? Demand ba ang milk tea talaga? So, ilan ba yung competitor sa lugar na pagtatayuan nyo? Or may profit ba? Kikita ba kayo? O wala lang, trip nyo lang? So, magkano ba yung kapital na kailangan? Kasi, hindi ibig sabihin na uso yon, na trending yon, na gusto mo yon, is kikita ka agad. So, business decision should never rely on trends alone. Kasi sabi ko nga no, sa business, hindi pwede yung hula-hula lang or feeling mo lang kasi naglalabas ka po dito ng pera, no? May money involved. Sabi ko nga, 'di ba, halimbawa magbubukas ka ng business. Ang capital mo ay 50,000. Yung 50,000 mo na yun, inipon mo yung 10,000 every year. So, magte-take ba kayo ng risk dahil lang sa trending? So, syempre, pag-aaralan mo ng mabuti. So, why is decision making important? So, kasi, ano bang ang nakakaapekto sa business? No? Saan ba tumatama yung bawat desisyon? Kasi bawat galaw mo dyan, bawat pagpili mo, bawat desisyon mo sa business is may meron na pong malaking effect. No? So, number 1 is profitability. Tatanong mo lagi, kikita ba ako or malulugi? So, directly tied siya sa bottom line. Halimbawa, pag-set ng product pricing mo or magpili ka ng cost behavior mo, yung fixed versus variable cost. So, nakasalalay po dyan kung lalaki ba yung net income or liliit ang profit margin.
Sunod po, customer satisfaction. So, kung magtitipid po yung company sa quality control para lang makatipid sa cost of materials, so, syempre naman, magdudusa po yung product quality. So, pag pangit na po ang quality ng product, magagalit na sa'yo yung customers. Masisira ka po, no? Susunod po, business growth. So, syempre, yung strategic decisions, kagaya po ng mga capital budgeting, for example, bibili ba ako ng bagong machinery or magpo-focus ako sa pag-expand ng business ko or kailangan ko magdagdag ng tao. So, yan po yung nagdi-dictate kung lalaki ba yung business mo sa mga susunod na 5 to 10 years from now. Okay? So, next po is employee performance. So, yung mga decision po sa budget allocation para po sa salary rates, dyan po yan, yung incentives, yung mga training facilities. So, meron po yung direct effect sa moral and productivity po ng mga employees. So, sunod po, competitive advantage. Ano naman po yun? So, syempre, with the help of strategic cost management, nakakagawa po ang company ng mga decisions para po mas maging mura or mas maganda po yung offer compared po sa mga kalaban po sa market. So, dito naman po tayo sa poor decisions. Ano ba yung mga effects or cause ng poor decisions? Kasi po kapag mali or walang basis yung tamang accounting data or decision, ito po yung mga pwedeng mangyari. Of course, financial loss. So, mali yung sales forecast or costing, automatic po, pwede pong malugi yung company or magkaroon po ng malaking cash flow problem. Sunod po, wasted resources. So, tinatawag din po yung inefficiencies or idle resources. So, for example, bumili ng sobrang raw materials, tapos near expiry lang or mai-expire lang siya sa bodega. Kasi mali yung yung pag-estima mo, mali yung demand estimation mo. So, sunod po, customer complaints. Bumababa po yung tiwala ng market kapag po nagkandaletse-letse na po yung operations dahil po sa bad decision making. So, sunod po, customer complaints. Siyempre, pag maraming reklamo, 'di ba? So, nakaka-apekto po yan sa poor decisions. Sunod, ano naman po yung good decisions or yung value ng good decisions? So, kapag backup po na solid po yung mga data analysis mo, kagaya ng cost volume profit analysis or relevant costing, syempre maganda po yung results. Syempre magkakaroon ka ng better results. Yung operational efficiency mo, mas mataas na profit margins, and minimal po yung waste mo. So, sustainable success. So, hindi lang panandalian yung kita mo. Nagkakaroon po yung company ng firm foundation para po manatili pong buhay and success po yung industry. So, lagi niyo pong tatandaan, good decisions come from good data. Kaya po napaka-importante po ng role nyo. So, yung data and financial reporting po na ilalabas nyo is, yan po yung magiging guide kung tatagal po ba or babagsak ang isang company. So, sa management accounting, 'di ba? So, may kasabihan tayo, 'di ba, na sabi, in God we trust, all others must bring data. So, hindi tayo pwedeng mag-recommend ng desisyon based po sa sa chismis, sa marites, sa hinala, or sa feeling lang. 'Di ba? Na-topic po natin 'yon sa mga early lessons natin. So, kailangan po natin ng evidence or patunay. So, dito po tayo sa evidence-based decision making. So, what is evidence in business? So, business evidence includes, di ba? So, syempre, sa context po ng accounting and management, yung evidence po is mga factual data or reports or information na ginagamit po para po mapatunayan kung tama po ba or mali yung isang decision. So, syempre, nahahati po siya sa iba't ibang uri ng data. So, una po, ito pong financial data, financial statements, no? So, ito po yung ating main turf. So, yung balance sheet, income statement, statement of cash flows, and po yung nagpapakita ng totoong financial health po ng company. So, dito natin nakikita kung may pera pa ba or baon na ba sa utang si company. So, susunod po, sales reports. So, dyan po napapakita kung aling mga products ang mabilis ba maubos, alin bang branch yung mababa ang sales, and kailan ba yung peak season ng isang business. So,
Syempre, customer feedback, 'di ba? Yan yung mga reviews, mga ratings or complaints kahit po mataas yung profit ngayon. So kung pangit ang feedback, papagsak din po yung benta in the future. So market research, ayan nga po yung pinag-aaralan po yung demand ng tao. So pricing ng kalaban, bagong technology ba, ano na ba sila, automated, no? May system ba silang ginagamit? So na pwede pong gamitin. So, ano pa po? Industry trends. Ano ba yung pangkalahatang takbo po ng economy? So, halimbawa, mayroon bang inflation rate? So, meron bang pagbabago sa tax law? Kagaya ng train law or create act? Or magkano ba yung palitan ng peso sa dollars? So, ayun po siya. So, ano pa po? So, bakit nga ba kailangan yung evidence? Bakit ba yan importante? Siyempre, evidence reduces uncertainty and improves decision quality. So, siyempre, mga bilang future management accountants, ayan po yung reason kung bakit po tayo binabayaran ng company. 'Di ba? So, it reduces uncertainty, nababawasan po yung risk. So, yung negosyo po kasi na puno ng risk, ano pong pwedeng mangyari? So, of course, possible po malugi. Pwede pong pumutok yung trend kapag may evidence. So, hindi ka manghuhula kasi meron kang evidence eh. So, nababawasan yung pagtansya po ng mali sa management. And it improves decision quality. Siyempre, mas maganda po and tama po yung result. So, mas madali pong i-defense yung proposal mo. Halimbawa, kailangan po natin bumili ng bagong makina. So, syempre, kung papakita mo sa management yung cost-benefit analysis tsaka yung payback period based on evidence, syempre, wala na silang masasabi doon, a-approvean. 'Di ba? So, yung ordinary people, gumagawa ng decision based lang sa gut feeling, sa tsamba, sa lakas ng loob, pero kayo, gagawa kayo ng decision based sa data, sa evidence. So, fact-based, no? Nag-a-analyze kayo. Kapag walang ebidensya, yung decision is parang nagsugal. So, syempre sa accounting, hindi tayo nagsusugal ng capital ng company. Okay po? So, dito naman tayo sa types of business decisions. So, number one is strategic decisions. Ayan po yung mga sa top management level. So, ayan po yung mga big picture decisions na karaniwan po ginagawa ng board of directors, ng CEO, ng CFO. So, nakatuon po siya sa overall direction ng company. So, long term siya. Ang effect niyan is karaniwan po nakikita pagkalipas ng 3 to 10 years or higit pa po. So, expansion, syempre magbubukas ba ng bagong branch sa ibang bansa, sa ibang lugar, or mag-acquire ba ng new subsidiary? Investment. So, dyan na po papasok yung capital budgeting. Example, bibili ba ng 50 million high-tech automated machine or magtatayo ba ng bagong manufacturing plant? Diba? So, sa strategic decisions class, tayo po yung magpapatakbo ng net present value, yung internal rate of return, tsaka yung feasibility studies para malaman kung worth it po ba yung mamumuhunan yung company sa $1 million project. Sunod po, tactical decisions. Pag sinabi mong tactical, ayan naman yung mga middle management level. So, ayan yung mga decisions na ginagawa naman ng mga department heads, ng mga division managers, yung sunod na mataas sa CEO. So, ang goal po niyan is i-translate po yung strategic goals para po maging concrete plan sa bawat departments. So, departmental planning. So, paano ba maaabot ng sales or ng production department yung 5-year goal ng company? Sunod po, budget allocation. Paano ba hatiin ng yearly budget sa HR, sa marketing, sa IT, sa operations? Paano ba yung dinidivide? So, kayo po yung gagawa nun. Marketing. So, ano bang pricing strategy? Yung mga ginagawa nyo, anong promotional campaigns ba yung gagamitin nyo para sa susunod na quarter? So, dito po kasi, napaka-importante po ng master budgeting, no? Ng responsible accounting kasi dapat mini-make sure nyo na nakalaan po yung funds sa right department para po hindi sumobra yung bangkahalat overall budget na limit ng company. Sunod, operational decisions. So, ito na po yung mga lower management.
No, hindi naman sobrang lower, kumbaga supervisory level. So ito yung mga everyday decisions na ginagawa ng mga team leads, supervisors, plant managers, para po ma-make sure po na dire-diretso po yung flow ng business. So syempre daily operations. So paano ba mare-resolve yung naglolokong machine ngayong umaga, ganon. So daily kasi siya. So scheduling, syempre sino-sino bang employee yung papasok sa night shift? Or sino-sino ba yung mga list ng mag-overtime para maabot yung target. So, dati po sa factory, ganito po yung ginagawa ng IE. Napunta po ako sa IE, kahit graduate ako ng tourism. So, kino-compute po namin kung ilang tao ang kailangan lang mag-overtime para sa certain target. So, tina-time study po. So, ganun siya. So, hindi ka basta-basta magpapa-overtime kasi ano yan expenses yan ng company. So, papapirmahan namin yung proposal na yon sa accounting. So, inventory management. So, syempre, need po na mag-reorder ng raw materials para po hindi maubusan. Hindi magkaroon ng stock out. And, hindi rin po maging sobra-sobra or holding ko sa warehouse. So, ginamit po dito yung economic order quantity or EOQ. Tsaka yung just-in-time system, standard costing, para po ma-make sure na walang nasasayang na oras. And, materials po sa araw-araw po na ginagawa nila. Kaya po nagta-time study, nagko-costing, 'di ba? So, naintindihan po. Next. So, dito na po tayo sa decision making process. So, meron po tayong decision making process or tinatawag din po itong rational decision making model. It is a systemized na hakbang para po ma-make sure natin na yung mga decision natin is hindi based sa hula, 'di ba? So ayan po, no. Anuhin po natin 'yan, iisa-isahin, 'di ba? So una, identify the problem. So ano ba talaga yung issue? So syempre, bago magsolusyon, kailangan linawin muna kung ano yung totoong problema, hindi lang po yung symptoms. So, halimbawa, kung bumaba syempre ang net income, so, syempre, yung mababang kita, symptoms pa lang. Yung totoong problem is mataas po yung cost ng materials, pwedeng mababa yung sales volume, or inefficient siguro yung production line. To gather information, syempre, mangongolekta ka na ng relevant, syempre, dapat accurate, and timely po yung data na need po dito para ma-understand po yung situations. So, dito po natin ginagamit yung mga accounting information system. Maghahanap kayo dyan ng mga historical financial statements, yung mga sales reports po, market trends, production costs. Sunod po, generate alternatives. So, dyan po, magbe-brainstorm na ng mga pagpipilian. So, syempre, mag-iisip po yung iba't ibang, mag-iisip po ng different solutions or courses of action. And syempre, huwag tayo magpo-focus sa isang action, option. So, halimbawa, para po mapababa yung operating expenses, ano ba yung mga pwede mong alternatives? So, pwedeng option A mo dyan, mag-outsource ka ng manpower. Option B mo, pwede kang bumili ng bagong automated machinery. Option C, pwede ka pong makipag-negotiate sa mga existing suppliers para po sa mas mababang raw material price. So, sunod po 4, evaluate alternatives. So, susuriin mo na dyan yung every options. Siyempre, gamit po yung quantitative and qualitative. If you say quantitative, di ba, it talks about numbers. Pag qualitative, ito yung mga non-numbers. No, yung mga metric measurement. So, dyan na po papasok yung differential and incremental cost analysis. So, syempre, ihiwalay na dyan yung relevant cost or yung mga magagastos na magbabago po, depende po sa pipiliing option. Tsaka yung mga sunk cost or yung gastos sa nakaraan na, yung hindi na mababago. Diba? So, kikwentahin po dyan kung aling option yung magbibigay ng pinakamataas na net advantage. So, 5, choose the best alternative. Siyempre, pipili ka ng the best. So, pumili ka ng option na pinakamataas. Siyempre, may pakinabang. And, yung pinaka-lower risk. Based po sa ginawa mong evaluation sa step 4. So, syempre, ipe-present nyo na yan sa management, yung cost-benefit analysis nyo. Tapos, ire-recommend nyo na po kung aling option yung magma-maximize sa shareholder value.
So, 6, implement the decision. So, ayan na. Syempre, execute nyo na po yung solution nyo na napili. 'Di ba? Ano ba yung action nyo, timeline, budget, 'di ba? So, dyan na po magagamit yung budget allocation, operational controls. Syempre, para po ma-make sure na hindi po lalagpas sa nila ang fund, yung pagpapatupad po ng plano nyo. And syempre, yung lastly, evaluate the results. 'Di ba? Pagkatapos po mapatupad, no, ma-compare yung based on actual results yung mga expected budgeted targets mo. So, ayan po yung parang feedback loop na. So, kung favorable variance, mas maganda po yung result na aasahan mo. Siyempre, good decision. So, kung unfavorable variance, natural po, mas mababa yung kita or mas mataas yung gasto. So, kailangan mag-adjust. So, babalik ka po sa step 1. Okay? So, ayan pala. Ayan. So, step 1, identify the problem. 'Di ba? Ano nangyari? Anong problema? 'Di ba? Sinong affected? So, bago kayo gumawa ng kahit anong financial model, kailangan mo muna yang tanungin. Aalamin mo muna yan. Anong nangyari? Bakit yan yung problema? Ano ba yung effect niyan sa bottom line or profit margins? Sino yung mga apektado? Customer ba? Production ba? Or buong company? Diba? So, halimbawa, yung sale nag-drop ng 20%. So, yung pagbaba ng sales, symptoms yan, di ba? Yung problema, dahil mataas po yung presyo kumpara sa ibang competitors or baka pangit nga yung quality ng materials. Yan. Step 2, gather information. So, kung magiging detective ka na dyan, so, sales data, financial reports, titignan mo yung historical variance, napaliwanag ko na yan kanina. So, customer surveys, tsaka yung competitor, titignan mo yung mga external drivers kung bakit lumilipat yung mga buyers sa kalaban. 'Di ba? Siyempre, pag wala kang ebidensya, huwag mo huhulaan kung ba't sila lumilipat. Pag wala kang ebidensya, weak decision yon. So, dapat kapag nag-recommend ka po sa board of directors, dapat may dala kang solid accounting data or quantitative support. Huwag ka manghuhula, 'di ba? So, step 3, generate alternative. So, huwag magpo-focus sa iisang solution, 'di ba? So, lagi niyo pong tatandaan 'yon. So, magdagdag ka ng budget sa marketing campaign, pwede mong i-reduce yung price, i-adjust mo, o i-improve mo yung quality, mag-expand ka, pwede kang mag-online selling, gumawa ka ng e-commerce platform channel, sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada, kung saan. 'Di ba? So, magkaroon ka kahit mga 2 to 4 viable option para mai-apply mo, no? Para magkaroon ka ng comparative analysis sa susunod po na step bago ka makapag-decide. So, evaluate alternatives. So, syempre, yan po yung pinaka-technical part sa management accounting. Sabi ko nga, titimbangin natin dyan yung bawat option. 'Di ba? Based on quantitative tsaka qualitative criteria. So, ayan po, cost, benefit, risk, time, resources, and impact. 'Di ba? So, ano-anong incremental revenue bar or cost yung madadagdag bawat option? So, may risk ba dyan? May offset ba ng kita or pwede bang malugi? Or kasya ba yan sa current operational capacity or cash budget nyo? So, anong impact niyan? May ibabalik ba yung nawalang 20% sales? So, ganun siya. Ayan, example. So, ayan. Alternative, cost, benefit, and risk. So, ang alternative niya po, nag-reduce ng price. Siyempre, pag nag-reduce, bababa. Ang benefit daw niya, higher sales kasi yung iba gusto mura lang. Kaya lang, ang risk, lower profit kasi konti lang yung tubo. So, pag nag-advertising ka, yung cost niya medyo mataas. So, syempre, ang benefit, ma-aware yung mga taong may hindi pa alam. Yung risk niya, wala pang guarantee. 'Di ba? Kasi nag-advertise ka eh. So, alternative, improve quality. So, syempre, mataas yung cost kasi nag-improve ka eh. Kaya lang, ang magbe-benefit niyan yung customer. So, syempre, ang risk niyan, expensive. So, dito na tayo. Yan. Syempre, dyan tayo yung pipili ng the best. 'Di ba? Yung align sa strategic goals ng company. 'Di ba? Solves the problem. So, baka na-stop niya ba? No? O naibalik niya yung nabawas na 20% sales, has the greatest benefits. So, pinakamataas na net present value ba or operating income?
Has acceptable risk? Kaya bang i-absorb ng company yung financial risk? Is supported by evidence. So, may quantitative justification ka. So, step 6, no, implement the decision, create an action plan. So, ayan, example, 'di ba? Assign responsibilities. Sino ba yung accountable sa project? Marketing head ba or sales? So, syempre, magsiset ka ng deadline. Meron kang malinaw na timeline. Mag-allocate ka ng budget. No? Magpapa-approve ka po ng operating and capital budget para po sa pag-i-implement mo. And syempre, imo-monitor mo yon. Pag nag-set ka ng internal controls, no, magsiset ka para ma-make sure na naumpisahan yung plano. Tapos, imo-monitor mo po siya. Hindi ka lang basta nagplano. You need to monitor. So, syempre yan, evaluate the results. So, hindi natatapos yung trabaho mo. Pagkatapos mo pumili tsaka mag-implement, kailangan mo mag-audit. Diba? Nag-work ba yung solution? Naibalik ba ang 20% nung nag-drop ang sales? Na-achieve mo ba ang objective mo sa profit target? Ano ba yung mga improvements na kailangan? Saan nagkaroon ng variance? Meron bang pagkakaiba yung actual versus budget? So, decision making is a continuous process. So, yung mga natututunan natin sa evaluation phase is magiging bagong historical data or evidence para po sa mga susunod po na decision making cycles po ng ating company. So, decision making models. Diba? So, dito na po tayo. So, syempre po, hindi po lahat ng pagkakataon is the same po yung mga ways sa pagdedesisyon. So, syempre, it depends upon the situation, the timeline, and the available data. So, dito muna po tayo sa rational decision-making model. So, ano ba to? So, ito po yung most common in business. So, ito po yung standard or pinakasikat po na model sa corporate world. So, ito rin po yung 7-step process na pinag-aaralan natin kanina. 'Di ba? So, it uses data and logic. So, walang hula-hula. Nakabase siya sa totoo pong number. No? So, it uses logic, systematic analysis, and objectives. So, sa systematic analysis, meron siyang sinusundan na step, no? Step 1 to step 7. Yun po yung diniscuss natin kanina. And objective, so hindi nadadala sa emotion or favoritism. So, pinipili kung ano po yung sinasabi ng data. So, dito tayo pangunahing nag-e-excel, no? Dito kayo pangunahing mag-e-excel bilang BSMA student sa rational decision making model. So, sunod, intuitive decision making, no? So, ano ba yan? Ayan yung mga intuition nyo lang. No? Based sa gut feeling, sa experience nyo, no? Professional judgment. 'Di ba? Instinct mo. So, kailan nyo siya ginagamit? Useful when time is limited. No? Kapag kailangan mo magdesisyon agad-agad. Halimbawa, may emergency. So, wala nang oras mag-run ng financial models. So, incomplete information kapag bagong-bago po yung situation and wala pa pong historical data na magagamit. Doon mo po magagamit yung intuitive decision making. So, ano naman yung decision making tools? So, syempre, bilang management accountants, ito po yung mga weapons nyo or yung mga quantitative tools nyo para po tulungan yung management na pumili ng tamang option. So, ano ba ang SWOT analysis? 'Di ba? Strength, weaknesses, opportunities, and threats. So, syempre, kailangan mong malaman yung strength ng company. Ano ba yung lakas niya? Saan ba siya mahina? 'Di ba? Ano bang mga opportunities or favorable market conditions? So, ano naman yung mga threats or mga panganib? No? Kung may inflation ba dyan or may bagong kalaban, you need to know it. So, cost-benefit analysis. Dito po, tinitimbang yung kabuuang gastos, yung total cost, no? Base versus po sa ine-expect mo na benefits. So, syempre, kapag mas malaki po yung benefit kaysa po cost, magandang i-pursue po yung project. So, i-compare mo po yung total cost versus sa expected benefits. So, ito na, decision matrix.
So, dito po, bibigyan mo ng weight or ng score yung iba't ibang pamantayan mo, yung cost, yung quality, yung speed, para po sa mga bawat alternative. So, yung pinakamataas po na score dyan sa alternative A, sa alternative B, tsaka sa alternative C, ayan po yung mananalo. Siyempre, yun yung mananalo yun yung gagawin mong decision. Okay? So, ano naman tong break-even analysis? Determine when revenue equals cost useful before introducing new products. So, dyan po kinukompute kung gaano ba karaming units or benta yung kailangan para maging total revenue equals total cost. So, walang tubo, wala ring lugi. 'Di ba? So, ginagamit siya bago maglabas ng bagong product para malaman kung realistic ba na ma-reach mo yung minimum sales target. So, common decision-making process. So, una po, confirmation bias or pumipili ka lang ng kung anong gusto mong makita. So, iyan po yung looking only for evidence that supports your opinion. Namimili ka, 'di ba, ng kinikilingan. So, tinatanggap mo lang yung gusto mo, yung mga sarili mong paniniwala. Tapos binabaliwala mo yung mga or iniiwasan mo yung mga evidence, yung may mga evidence na parang mali ka, 'di ba? So, halimbawa, gustong-gusto ng isang manager magtayo ng bagong branch sa lugar. Tapos tinignan niya lang yung feasibility study report kung saan sinasabi po yung mataas na foot traffic doon. Pero sineperate niya po or prinorward niya sa accounting team na parang baliwalain lang yung report about sa mataas na rental cost tsaka sa malakas na competition dun sa lugar kasi dun niya yung gusto. So, paano maiiwasan? Mag-assign ka ng mga devil advocate sa team. Ano yung devil advocate? Ayan po yung tao or group ng tao na yung talagang trabaho niya is maghanap ng kontra-ebidensya. Siyempre, kailangan mo yun para matest mo kung matibay ba yung proposal. Iwas pahamak ba? Sunod, anchoring bias. 'Di ba? So, depending too much on the first information received. Nakakulong ka lang sa una mong narinig. 'Di ba? Masyado kang nakadepende sa unang information or number na narinig mo. So, kahit na may mas bago ka nang nakuha na tama naman, may data naman, 'di ba? So, halimbawa, narinig ng procurement officer na yung isang benchmark price ng isang araw na materials is 1,000 daw per unit. Pero last year pa yon. So, nung binentahan siya ng supplier ng 900 ngayon, akala niya nakatipid na siya. Pero hindi niya uh, tinignan yung current market rate. Bumagsak na pala sa 600. So, dahil lang sa bagong supplier ng technology, akala niya nakatipid siya. 'Di ba? So, paano ba natin mape-prevent yun? Siyempre, huwag kang magpa-lock-in sa initial figures. Lagi kang maghahanap, mag-a-analyze, magse-search ng updated, no? Magso-source ka, magma-market research ka, bago ka po makipag-negotiate or maglabas ng forecast. Sunod, emotional bias. Making decisions based on feelings. Naku, delikado yan. Kakala mo gusto ka niya, hindi pala. Chares. So, yan po yung paggagawa ng desisyon. Siyempre, alam nyo na yan. Based on sa pakiramdam mo, takot ka ba, galit ka ba, or na-attach ka ba? 'Di ba? Or gusto mo bang maging maayos ka, nagpapalakas ka, nagsisipsip? Charis. 'Di ba? So, invest po na tignan mo yung mga hard facts, hindi mo na yung tinignan kasi nakabase ka sa emotion mo. So, for example, ayaw i-discontinue or i-drop ng company yung isang losing product line dahil lang favorite project niya to or favorite project siya ng founder, no? Or may emotional attachment na kasi sa akin to eh. So kahit na pinapakita na po sa segment reporting na yan po yung nag-cause ng financial loss, ng malaking financial loss ng company. So syempre, paano mo yun maiiwasan? Syempre, gagamitin mo po yung quantitative financial analysis. 'Di ba? Yung relevant costing, sunk cost evaluation. So, tatandaan nyo, class, yung sunk cost, hindi na nagbabawi. Kaya hindi dapat ginagawang basihan nyo ng emosyon. Okay? Sunod po, overconfidence bias. Believing your decision is always correct. Class, si Lord Yarn, so hindi laging yung decision mo yung tama. Huwag masyadong mataas yung kumpiyansa mo sa sarili.
So, okay lang na may tiwala ka sa sarili mo, kaya lang wag naman sobra. Wag kang naglilin sa iyong own understanding, 'di ba? Hindi naman tayo si Lord, wag tayong malilito, 'di ba? Wag kang maniniwala masyado sa sarili mo. Okay lang na magtiwala ka, pero wag naman masyado. Yung sa puntong naniniwala yung isang tao, naniniwala ka na parang hindi ka pwedeng magkakamali or never kang nagkakamali. So, kailangan may data analysis. Halimbawa, yung isang season manager, no, nag-ano siya ng naglunsad siya ng new product line. Pero wala siyang ginawang market research or feasibility study. Bakit? Naniniwala siya na magaling siya, nakabisado niya na yung industry, kasi 30 years na siya. So, syempre ano magiging result nun? Syempre pwedeng malugi ang company. Kasi nagbabago na pala yung customer preferences, bakit hindi ka nag-market research? 'Di ba? So paano 'yan maiiwasan? Syempre lagi kang maglalagay ng sensitivity analysis, lagi kang magsi-scenario planning. Ano ba yung best case? Ano ba yung expected case ko? Ano ba yung pwedeng maging worst case scenario na to? Syempre para po nakahanda yung company kahit anong mangyari. Okay? So dapat dito, wag lang po tayo pipili ng data na gusto natin. O, dapat po kompleto, 'di ba? Alam natin yung pros at cons, 'di ba? So ganun po siya. So ano bang palatandaan natin diyan? So pag confirmation bias, pumipili lang ng kakampi na data, 'di ba? I-present lang yung complete facts. So anchoring bias, kumakapit ka lang sa unang narinig mo. 'Di ba? So emotional bias, pinapairal mo yung puso kaysa utak. So, overconfidence bias, ayun, akala mo lagi kang tama. So, gut feeling mo lang yon. Feeling mo lang yon. Feelingera ka. Charis. So, dito naman tayo, class. So, ano nga ba yung role of evidence, no, in management accounting? So, syempre, yan yung pinaka-take away nyo sa inyong mga course. So, ano ba yung ginagawa ng management accountants? Management accountants help managers by providing budget reports. Gagawin nyo yan. So, yung mga allocation ng pera, ng budget, variance analysis, yung mga actual versus budgeted performance, syempre para makita kung saan po nagkakaroon ng overspending or baka may underspending. Kasi hindi lang minsan overspending, minsan hindi nyo rin po na-utilize yung budget. So, syempre, pag hindi nyo na-utilize yun, pwedeng bawasan. Kaya need nyo siya i-utilize. Huwag naman kayo masyadong mag-defend, diba? So, forecasting, magpo-project po ng kita, tsaka gastos ng future, no, gamit po yung quantitative trends. Cost analysis, so, syempre, i-understand mo yung cost behavior, para po sa tamang product pricing. Performance evaluation or performance reports, i-assess mo na yung kung effective ba yung bawat department or division ng company. So, financial accountants report the past. Management accountants analyze the present and guide the future. So, ang trabaho nyo, hindi lang po maglista ng mga nangyari na or ng transactions. So, dapat gagamit kayo ng data at evidence para po magbigay ng advice or recommendation sa management kung paano sila mas mag-grow, mas kikita, and hindi malulugi. So, ito naman. Magkaroon po tayo ng business case example. So, dito tayo. Siyempre, dito tayo sa ABC Coffee Shop. Diba? So, bago po tayo pumili ng option, kailangan natin i-process muna yung mga evidence. Diba? So, anong issue? Nagkaroon daw po ng 25% decrease sa sales. Diba? So, yung 25% drop is, ano po yun, diba? Malaking unfavorable revenue variance. So, syempre, pag hindi po ito naayos agad, babagsak po yung profit margins and magkakaroon po ng cash flow bottleneck yung coffee shop. So, anong gagawin natin? Syempre, i-analyze po natin yung evidence. Saan ba nanggaling yung problema? Una, dito, pwedeng sa sales report. So, dyan natin makikita kung kailan ba, aling products ba yung humina.
Limbawa, espresso ba, milk tea ba, o pastry? 'Di ba? Customer feedback. So, bakit sila umalis? Matabang ba yung kape? Saan ako nagkulang? Mabagal ba ang service o masyadong mahal kaya nagmahal na ng iba? 'Di ba? Competitor analysis. So, pinapakita po niyan, saan ba lumipat yung customer? May nagbukas bang bagong coffee shop na aesthetic? No, Instagrammable? Katapat ng kanto, may free wifi, may loyalty card. Pag nakasampu ka, may libre kang isa. 'Di ba? So, dito na tayo sa alternative. Siyempre, i-evaluate mo na yung mga option mo. So, tignan po natin itong 4 na alternative solution. 'Di ba? Una, lower prices. Siyempre, high risk. So, binibate na yung profit margin. Pwede po yung maka-attract ng price. No? Lalo na sa mga price-sensitive customers. So, syempre, hindi yan nire-recommend. Kasi kapag binabahan yung price, nang hindi po nababawasan yung cost of goods, syempre, liliit yung profit margin. Pwede rin yan mag-trigger ng price war sa kalaban. Or, magmukhang cheap na yung quality ng kape mo. 'Di ba? So, improve coffee quality. Medium cost yan. Kaya lang, higher material cost. Syempre po, tataas yung customer satisfaction and brand loyalty. Magiging maganda yan, pero parang may kulang. Alam mo, ang ganda mo, kaya lang kulang ka eh. Mga ganyan. So, kung lilipat ka sa mas mahal na coffee beans, syempre hindi pwede. Tataas yung variable cost mo per cup. So, kung hindi siya alam ng tao, syempre hindi pa rin sila babalik agad sa'yo. So, increase advertising. Medium cost din yan. So, fixed marketing expense. So, lalawak po yung awareness, tsaka foot traffic. Kaya lang risky kung mag-isa lang. So, kung mag-advertise ka, pero pangit pa rin yung lasa ng kape mo, eh, ba't mo in-advertise? Siyempre, walang dahilan para bumalik yung tao sa'yo. Sayang lang ang pera, te. Sa ads. Ba't ka ba nag-ads? Nagsayang ka ng pera kung wala kang improvement sa product. So, loyalty program. Ito, low to medium cost to kasi may system. Nagkaroon ka na ng card setup. So, yung direct customer retention mo tataas, yung repeat sales. 'Di ba? Ito, ano na to, sulit na to. Marami nang nakatry na to. So, mabilis mag-encourage, syempre, sa mga existing na lumalayo ng customers. Pwede kang bumili, pwede mong buy 9 cups, get 1 free, ganyan. So, question, which option should management choose? So, syempre, bilang management accountant, yung pinaka-best na i-recommend po sa management is yung, syempre, yung hybrid strategy. So, pwede mong gawin dyan, i-suggest mo po yung, mag-suggest ka ng option 2, option 4. Pwede mong i-suggest yung improved quality, tsaka yung loyalty program. Syempre, i-fix muna nila yung product, yung quality. Then, i-retain nila yung customers loyalty, 'di ba? So magkakaroon sila ng phase 1, internal improvement. So based sa customer feedback, aayusin muna nila yung root cause. Halimbawa, baka kailangan nilang mag-train ng barista or magpapalit sila ng coffee bean para lasang-lasang kape. So pwedeng magkaroon ng accounting justification. Syempre, so mas madaling i-depends po yung counting pagtaas ng cost of sales kung make sure po nitong mababalik yung nawalang 25% volume. So, phase 2, ilalagay mo yung customer retention or yung loyalty program. 'Di ba? So, syempre, ilo-launch mo yung loyalty program para po magbigay ng incentive sa mga bumabalik na customer. So, 2, accounting justification. So, syempre, kung libre po yung ika-10 na cup mo ng coffee, promotional expense yun, sales discount. 'Di ba? So, management should choose a combination of improving coffee quality and implementing a loyalty program. 'Di ba? 'Yun ang isasuggest mo. So, why not lower prices? Because lowering prices alone or reduces our profit margin without guaranteeing volume recovery, leading to what? To potential financial loss. Dapat quality plus loyalty. Para yung customer feedback and competitor analysis is will improve, no? Dapat improve natin yung quality at
yung quality, ma-address natin yung root cause, while a loyalty program increases customer lifetime value with minimal incremental cost, directly solving the 25% sales drop with backup evidence. So, ayan, ang key takeaways. Basahin nyo na lang sila. So, syempre, as future BSME professionals, your analysis and reports will influence the strategic, tactical, and operational decisions. So, lagi niyong tatandaan, data becomes valuable only when it is analyzed and transformed sa better decisions. Okay? So, ayan po. So, ito po muna ang iiwan ko sa inyo. Good managers don't make perfect decisions every time. They make informed decisions based on the best available evidence. So, walang perfect decision sa totoong buhay. Walang 100% perfect na decision. Siyempre, yung mundo natin puno yan ng uncertainty. Maraming pagbabago sa economy, marami kang competition, may kalamidad, may inflation. Pero, tandaan nyo rin na hindi natin hawak yung bolang kristal, no? Para mahulaan natin yung future, kung 100% bang magiging success yan. So, kung hihintayin ng isang manager yung perfect timing or perfect information, baka huli na po yung lahat, no? Analysis paralysis. So, they make informed decisions. So, sa reality po, yung good manager po is hindi nagdesisyon, syempre, based sa hula tsaka sa tsamba. So, dyan na po papasok yung role nyo. No, yung informed decisions is isang decisions na dumadaan sa quantitative at qualitative analysis. Lagi yung tatandaan. May cost, volume, profit. 'Di ba? So, may master budgeting, may variance analysis. So, dapat laging based on the best available evidence. So, kahit kulang or hindi man kompleto yung oras or information, ginagamit pa din po ng manager yung pinakamagandang evidence tsaka data na meron siya. Sa kasalukuyan, kung ano yung meron siyang hawak. 'Di ba? So, pag bad manager ka, susugal ka lang, nanguhula ka lang. Pero ang good manager, dapat reliable records. No, para makakalculate na yung risks. So, syempre, yung goal nyo as management accountant is not to eliminate risk completely, but to minimize it through sound evidence. Syempre, kapag pumalpak yung isang desisyon, galing sa gut feeling mo, kasalanan yun ng manager dahil nagmarunong siya. Pero pag yung decision niya is ginawa gamit po yung best available evidence, tapos pumalpak pa rin dahil sa hindi mo ina-expect, unexpected na pangyayari. So, sa labas ng company, syempre, ginagawa pa rin ng management yung pinaka-responsible and tamang hakbang. Kaya, kayo, bilang future BSME graduates, yung mission nyo is i-make sure na laging solid ang inyong data and evidence sa bawat recommendation. Yun lang po. Thank you so much. Wala muna po tayong pa-activity. Pahinga muna kayo. God bless.